Welcome to Pinoy Cafe. Inihahandog po namin ang totoong kwentong Pinoy. Noong maliit pa ako, walang problema o angal ako sa tuwing pinagsasabihan, pinangangaralan o pinapaalalahanan ako ng aking mga magulang. Sa aking musmos na edad, walang alam o ideya akong humaharap sa mundo, kaya sila ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Hindi naman ako nakaranas ng kagipitan dahil pareho ang mga magulang kong may trabaho. Nakapagpundar din sila ng sarili nilang tahanan at merong isang sasakyan. Matuturing ko ang buhay ko na isa sa maswerte dahil naranasan ko ang kumain ng masasarap na pagkain, mamasyal sa iba't ibang lugar at nakakapag-aral ako sa isang pribadong paaralan. Lahat ng mga galaw, desisyon ko habang lumalaki, nakasandal ako sa aking mga magulang. Maayos at okay naman ito sa akin. Ngunit, nung ako ay magkolehiyo, may mga bagay na nais kong gawin pero hindi sila sang-ayon. Tulad na lang ang pakikisama ko sa aking mga kaklase sa mall o ang manood ng sine. Ang rason ng kanilang paghihigpit ay dahil ayaw nilang mapabarkada ako o mapasama sa masasamang impluwensya ng mga ito. At lalong-lalo na ang may kinalaman sa pag-ibig. Mahigpit din akong pinagbabawala ng mga magulang ko na pumasok ako sa isang relasyon. Question ko minsan ang kanilang desisyon dahil meron akong nakakasalamuhang iba. May mga kaklase ako na ang mga magulang nila ay maunawain hingil sa pakikipagrelasyon ng kanilang mga anak. Bukas ang kanilang isipan at pinapayagan nila ang kanilang anak hingil dito. At merong pagtitiwala. Kaya naman sumagi sa isip ko na marahil ang paghihigpit ng aking mga magulang ay dahil wala silang tiwala sa akin o nakikita nilang hindi pa ako handa sa mga ganitong desisyon o maaring nais lamang nila akong mag-focus sa pag-aaral imbes na atupagin ang kalandian. Ito ang mga katagang naririnig ko sa bibig ng aking ina sa tuwing kami ay nasa mall o nasa labas at nakakakita ito ng mga magsing-irog na kabataan. Ay naku, nakita mo yung batang babaeng iyon? Kabata-bata pa umaalembong na. Huwag mo yun gagayahin ha. Mga batang ganyan na napapabayaan ng magulang, malaki ang tsansang mapariwara ang buhay nila. Komento ng aking ina kapag nakakakita siya ng mga estudyante na magkasintahan. Hindi naman po siguro, maigsi kong sagot. Aba, sumasagot ka pa. Ang atupagin mo ay ang pag-aaral kaysa ang gayahin mo ang mga ganon. Pairitang sagot ng aking ina. At syempre, para hindi masundan ng batok, hindi na ako sumagot at piniling itinikom ang aking bibig. Iniwasan ko ding suwayin ang aking mga magulang, kaya naman ang inuna kong inatupag ay ang aking pag-aaral upang maiwasang makatikim ako ng panumbat. Nakakahiya pati na sa ganda ng buhay na ipinaranas nila sa akin na simpleng makatapos lamang kami ng pag-aaral ay hindi ko pa kayang maibigay sa kanila. Kaya naman ipinagpaliban ko ang pakikipagrelasyon at mararanasan ko din ito sa tamang panahon sa oras na makatapos ako o magsimulang magtrabaho. Batid kong sa mga oras na iyon, hindi na nila tututulan akong pumasok sa isang relasyon. Kaya naman hindi ko mapigilang masabik nung ako ay nakatapos ng kolehiyo. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na pinayagan ako ng aking mga magulang nang magpunta sa isang club kasama ang aking mga kaklase na nagtapos din ng araw na iyon. Pakiramdam ko, isa akong nakalaya sa aking pagkakakulong ng maraming taon. Ang payagang gumimik, overnight swimming, at iba pang masasayang happenings kasama ang aking mga barkada. Kasabayan nito ako din ay nakakuha ng trabaho sa isang malaki-laking kumpanya. Ang pagsisimula ko na harapin ang tunay na realidad. Sa sobrang sabik ng magkaroon ng karelasyon, inabot ako ng ilang taon bago ako nagkaroon. Ang totoo niyan, hindi ko inaakala na makikilala ko ang lalaking magiging karelasyon ko sa lugar na hindi ko talaga inaasahan. Isang araw, labis na abala ako sa opisina at nakaligtaan kong kumain ng tanghalian. At nung dumating ang oras ng uwian, labis akong nakaramdam ng gutom.
Kaya naisipan kong kumain sa pinakamalapit na fast food restaurant sa aking opisina. Habang ako ay nakapila, nag-iisip ako ng kakainin ko. Napa-order ako ng 2 fried chicken with rice, 1 burger, 1 spaghetti, at pie para sa aking dessert. Hindi din mawawala ang soft drinks bilang pampatulak na mga pagkain papunta sa aking tiyan. At dahil malapit na din siya sa oras ng hapunan, marami ding tao sa nasabing kainan. Dahil mag-isa lang ako, naganap ako ng lamesa na pwede akong makishare. Nakahanap ako ng isang table na may 4 na bangko at mayroong 2 babaeng may edad ang nakaupo dito. Nung nagtanong ako kung pwede ba akong maupo, hindi naman sila nagdamot at binigyan nila ako ng espasyo para makakain. Nung unang subo ko, hindi ko mapigilang mapapikit dahil sa sarap at mas lalo akong nakaramdam ng gutom kaya napabilis ang aking panguya at pagkain. Matapos kong makain yung 2 manok at kanin, ako na lang mag-isa sa mesa. At ilang saglit pa, merong isang binata ang nagtanong kung maaari ba kaming mag-share sa table. "Miss, pwede ba akong makishare?" Sambit niya sa akin. "Oh, sure," wika ko. Matapos linisin ng crew ang mesa at siya na ang umupo. Dito ko lamang napansin na nakasuot ito ng formal na damit na sa tingin ko, nagtatrabaho din siya sa magandang kumpanya at nung tiningnan ko ang kanyang tray, mukhang nakita ko sa kanya ang sarili ko ilang minuto lamang ang nakakaraan. Ang daming pagkain sa tray din niya at pareho pa kami ng dessert flavor ng pie. Napansin din niya ito at matapos niyang kainin ang kanyang manok, nagsalita siya ng, "Oh, pareho pala tayo ng dessert," sabay ngiti. Hindi ko mapigilang mag-blush dahil guwapo din ang kanyang itsura at maganda din ang kanyang ngiti na tila modelo sa isang patalastas. Oo nga, what a coincidence," sagot ko. Ngumiti siya at tinapos ang kanyang kinain. Nauna akong matapos kaya nagpaalam ako at tumayo upang umalis. Bukod sa busog ako nung araw na iyon, may nakausap pa akong gwapong lalaki at nakatulog ng gabing iyon na may ngiti sa aking muka. Batid kong hindi ko na siya muling makikita. Ngunit makaraan lamang ang ilang linggo, nagkita kaming muli sa parehong fast food restaurant, parehong oras ng pagtapos ng trabaho at oras na din ng hapunan. Sa pagkakataong ito, nagkasalubong kami papasok ng kainan. "Oh?" sambit niya. "Oh?" sagot ko. "Tara, sabay na tayo." Bigla niyang paanyaya. Sa isip ko, mukhang may pinapahiwatig ang sanlibutan sa akin na parang destiny ata ito at hindi ko mapigilang kiligin. Noong mga sandaling iyon kahit gutom ako, pinigilan ko ang sarili kong kumain ng madami kaya umorder lamang ako ng 2 manok na may kanin at pie bilang dessert. Dito kami nagpalitan ng pangalan at nakilala ang isa't isa. Siya ay nagtatrabaho bilang isang real estate agent ng mga condominium o mga magagandang house and lot na nasa loob ng mga pribadong subdivision. Alam ko na kung bakit siya nakapormal na damit dahil iyon ang kanyang trabaho. Ang opisina nila ay 2 gusali lamang ang pagitan mula sa pinapasukan ko. Kumbinsido ako na mukha ngang pinagtagpo kami ng tadhana na magkikita ng mga oras na iyon. Sa totoo lang, hindi ko mapigilang magkaroon ng crush sa kanya dahil sa kanyang magandang ngiti na parang tinapik ang puso ko. Ako naman ay nagtatrabaho sa isang bangko na halata sa suot na aking uniforme. Kaya madali niyang nahulaan kung saan ako nagtatrabaho. Isa akong internal auditor sa nasabing kumpanyang iyon. Madalas, madami akong inaasikasong mga papeles at upang hindi matambakan ng mga gagawin, madalas hindi na ako kumakain ng tanghalian. At kakain na lang kapag pauwi. Nang sa gayon, isang kainan at pag uwi ko ako ay matutulog at magpapahinga na lang. Ang lalaking may magandang ngiti ay nagngangalang si Jonathan. Nung narinig ko ito, sumagi sa isip ko, bagay na bagay sa kanya ang kanyang pangalan. At sa pagkakataong ito, hindi kami naghiwalay nang hindi nagpapalitan ng numero. Nung gabing iyon, nakatanggap ako kaagad ng text mula sa kanya at sinabing
kung nakauwi ba ako ng maayos sa aming bahay. At nagpatuloy pa ng mahaba ang aming palitan ng text messages. Noong araw na pareho kaming walang pasok, inaya niya ako na lumabas at manood ng sine. Ang hakbang na ito ay sumisimbolo na interesado din siya sa akin at nais niya akong ligawan. At ako ay dahil sabik na pumasok sa isang relasyon, hindi ko siya pinag-antay ng matagal at agad na pinaunlakan ang kanyang paanyaya. Aaminin ko, wala akong naintindihan sa pinapanood namin dahil hindi ko mapigilang maging balisa sa pagiging conscious habang katabi siya sa madalim na sinihan na iyon. At nais kong ipakita na ako ay mainhin na dalaga. Naramdaman ko ding inunat niya ang kanyang braso at ilang saglit pa ito ay nakalagay na sa aking balikat. Sa mga oras na iyon, lumalakas ang pagtibok ng puso ko. At kasabayan nito, kinikilig din ako na ganoon pala ang pakiramdam kapag ikaw ay nagmamahal. Palaging masaya, nakangiti, na nagpapabuo ng araw mo at nagpapawala ng iyong inis. Nag-iisa lamang siyang anak, ulila sa ama at ang kanyang tanging ina lamang ang nagpalaki sa kanya. Ipinakita din niya sa akin na siya ay responsable at mapagmalasakit sa magulang. Bukod sa kanyang magandang ugali sa kanyang ina, siya din ay mabait, malambing, yung tipong mahilig magbigay ng papuri na nakapagpapagaan ng pakiramdam. Maginoo din siya, gaya ng pinagbubuksan niya ako ng pintuan o sa isang kainan, ako muna ang pinauupo niya bago siya maupo. Inaalalayan din niya ako kung kami ay napapadaan sa may hagdanan. Bukod sa kanyang magandang panglabas na itsura, maganda din ang kanyang kalooban. Makaraan ang ilang buwang panliligaw, pagdidate at makilala ang bawat isa, dito ako nagdesisyong sagutin siya dahil siya na din ang isinisigaw ng puso ko. Sa wakas, ang matagal kong pag-iintay na magkaroon ng nobyo ay aking nakamit. Kung noon, kinaiinggitan ko ang mga kaibigan o kaklase ko na merong kasintahan habang nag-aaral pa lang kami, ngayon alam ko na ang pakiramdam. At hindi ko sila masisisi kung bakit nais nilang makipagrelasyon. Dahil ang maranasang magmahal at mahalin ay tunay ngang isang bagay na nagbigay ng kaligayahan sa akin. Hindi din lihim ang aming relasyon at pinakilala ko siya sa aking mga magulang. Maayos naman ang aming takbo ng relasyon at sa pagkakataong ito, ipinagkibit balikat at hindi pinagtuunan ng pansin ang komento ng aking ama hingil kay Jonathan na may pagkamayabang ang dating. Sa isip ko, mayabang? Lahat na lang napapansin nila. Malaki na ako. Nais kong ako naman ang magdesisyon para sa sarili ko. Ayaw kong pati ang desisyon ko sa pag-ibig ay sila pa din ang magdedesisyon nito para sa akin. Dito ko din napagtanto na bumukod ang tahanan. Naisip ko na marahil hindi nila ako mapapansin kung wala ako sa bahay. At lumipat ako sa isang studio apartment na malapit lamang sa lugar kung saan ako nag-oopisina. Hanggang sa makatanggap ako ng isang sorpresa mula kay Jonathan nung ikaunang anibersaryo namin bilang magkasintahan. Sabi niya, nais niyang balikan ang lugar kung saan kami pinagtagpo. Ang akala ko, simpleng kakain lamang kami at manunood ng sine, pero hindi ko inaasahang siya ay magpo-propose. Inabot niya sa akin ang pie. Nagtataka ako, bakit ang gaan? Na tila ba walang laman. Pagbukas ko ng maliit na karton na iyon, dito ko nakita ang singsing na merong maliit na bato na nakatape para hindi malaglag. At siya ay nagsimulang magsalita. Sa labis na kasabikan at nag-uumapaw na emosyon, hindi ko maintindihan ang kanyang mga sinabi pero batid kong matatamis ang mga ito. At nung marinig ko ang pangungusap na, "Will you marry me?" Dito na tumulo ang aking luha at agad ko siyang sinagot na oo. Hindi ako makapaniwala na siya din pala ang makakasama ko habang buhay. Ako na ata ang pinakamasayang babae ng mga sandaling iyon.
Nung nagtakda kami ng araw upang magkita ang parehong mga magulang namin, ang akala ko magiging maganda ang resulta. Habang kumakain kami, tahimik lamang ang aking mga magulang. Napakatipid magsalita na napaghahalataang hindi nila gusto na naroroon. Tanging ang magiging biyanan ko lamang ang nagsasalita at nagkukwento upang maalis ang ilangan na pumapalibot sa amin. Nang matapos ang hapunang iyon at nakarating na kami sa bahay, dito na sinabi ng mga magulang ko ang kanilang dahilan. Hindi daw sila pabor na makasal ako kay Jonathan. Nararamdaman daw nila na si Jonathan ay nagpapanggap at sa tingin nila ang mga kilos at salita nito ay ibang-iba. Yung tipo ng tao na mahilig mambola, puro magaganda ang sinasabi pero mahalata mo din na may mas malalim pa siyang balak. Nararamdaman nilang ito ay isang hindi mapagkakatiwalaan at mukhang sinungaling na nilalang. Hindi din nila gusto ang nanay nito na napaghahalataang nagpapanggap o yung trying hard. Bukod sa napapalibutan daw ito ng mga peking mamahaling tatak para magmukhang mayaman, mukha daw din itong plastic at hindi totoo. Hindi ba kayo nahihiya niyan? Kayo ang masyadong mapanghusga, wika ko. Anak, walang magulang ang nais mapahamak ang anak. Mas matanda kami sa'yo. Kumbaga, marami na kaming karanasan, kaalaman. Papunta ka pa lang, pabalik na kami. Kaya makinig ka sa sinasabi namin. Hindi dapat ikaw makasal sa kanya. Masasaktan ka lang. Wika ng aking ama. Ano? Pati sa pagpili ng asawa? Kayo din ang masusunod? Ganon ba? Wala pala akong karapatang mamili ng gusto ko. Sagot ko habang nagsimula ng tumulo ang mga luha ko. Hindi sa ganon anak, pero maniwala ka, kapag pinagpatuloy mong pakasalan yang Jonathan na yan, masasaktan ka lang at yung nanay niya, bad news din yun. Wika ni mama. Pero kilala ko ang aking ina. Kahit panong bata ako, mahilig siyang magkomento sa iba kahit hindi niya ito kilala. Hindi ko alam kung ano ang kanyang problema at pati ang aking ama ay naimpluwensyahan niya din. Pero nakakalungkot lang dahil sarili ko pang mga magulang ang tutol sa kaligayahan ko. At sa pagkakataong ito, mas pinili kong hindi makinig sa kanila at pinakinggan ang aking puso. Binantaan din nila ako na kung itutuloy ko ang pagpapakasal ay hindi sila dadalo at itatakwil nila ako bilang anak. Hindi pa rin ako nagpatinag. Determinado akong magdesisyon para sa sarili ko. Ayaw kong panghimasukan nila pati ang pagpili ko ng asawa. Nakakahiya na marinig ang mga komento ng aking mga kaibigan na kasama pa ang magulang ko sa desisyon ko hinggil dito. Dumating ang araw ng aking kasal. Tunay ngang pinanindigan ng aking mga magulang ang kanilang sinabi at hindi sila dumalo. Sa mga kamag-anak ko, mga kapatid ko lamang at kaibigan ang dumalo. Nais kong maluha sa lungkot. Pero hindi ko dapat hayaang maapektuhan ako sa araw na dapat ay pinakamasayang araw ko. Ngunit sabi ng mister ko, kailangan kong magpakumbaba dahil magulang ko pa din sila. Kaya kahit na may asawa na ako, binabati ko pa din sila ng kanilang kaarawan sa Pasko at iba pang pagdiriwang. Ang mister ko laging nagpapakita ng malasakit. Yung isang beses na na-ospital ang aking ama at siya ang unang dumating na bantay. Ilang beses din akong nakiusap na sana unawain nila ang desisyon ko pero hindi pa rin mapabago ang kanilang isipan. Sa halos 2 taon naming sinusuyo ni Jonathan ang aking mga magulang, tila sila ay mas matigas pa sa bato at hindi nagpapatinag. Ako na mismo ang sumuko dahil kilala ko din ang sarili kong mga magulang na sa oras na makapagdesisyon sila, hindi mo na ito mapapabago pa. Sa pagdaan ng mga araw, tila ba ang pagiging mabuti at mabait ng mister ko ay nawala na din. Marahil napagtanto niya na nagawa na niya ang lahat. Sa pagkakaalam ko, hindi naman siya nanghingi sa mga magulang ko ng pera, kaya wala naman din siyang dapat pang patunayan pa. At itinoon ko na lamang ang oras ko sa pagiging misis at trabaho ko. Dito ko napansin na may kakaibang ugali ang aking binang babae. Isang beses,
Hindi ko sinasadyang marinig ang kanyang usapan na kausap niya sa kabilang linya. Naku, si Maris. Yung kapeng tinitimpla, napakapait ng lasa. Hindi marunong sa mga gawaing bahay, makalat at isa pa, walang silbi. Yung mga magulang niya may mga pera, kaya itinakwil ang anak niya. Sayang nga eh, napakadamot pa. Biruin mo, yung bahay na binibenta ni Jonathan ay titirhan naman din ng anak nila. Pero ayaw magbigay, di man lang mahirita ng pera. Wika nito. Pera? Dahil ba sa pera ako pinakasalan ni Jonathan? Sa isip ko na tila ba napakahirap paniwalaan. Magmula noon, dito na ako naging mapagmasid. Magmula nung tinigilan na ni Jonathan ang pagsusuyo sa mga magulang ko, dito ko na simulang napapansin na nagiging palautos ang biyanan ko. Hindi lang iyan. Kapag nasa mall kami, ang akala ko na sinama niya lang ako sa mall sa kanyang pamimili bilang kasama. Yun pala, isinama niya ako para ako ang magbayad. Nung unang beses niyang ginawa ito, kumuha siya ng basket cart sa loob ng department store at panay kuha ng damit, sapatos, bag at iba pa. Ilang beses din niya akong tinanong kung bagay o hindi sa kanya ang kanyang mga napipili. Pero sa oras na kami ay magbabayad, bigla niyang sinabi na, "Ay Maris, nakalimutan ko yung card ko. Pwedeng ikaw muna magbayad, bayaran kita pagdating sa bahay." Wika niya. Hindi ako makahindi dahil lahat na i-punch na ng kahera at nakakahiya na kung hindi kami makabayad. Ganoon din siya kapag nais niyang kumain sa restaurant. Papasok siya at kakain. Bandang huli, ako din pala ang magbabayad. Nakakababa lang dahil paano na lang kung wala akong pera, baka maghugas ako ng plato ng 2 oras sa nasabing kainan na iyon. Dahil real estate ang trabaho ni Jonathan, madalas itong wala sa bahay at nagpupunta sa iba't ibang lugar. Kaya madalas ako ang kinakalkal ng kanyang ina, lalo na kung may out of town trip si Jonathan. At hindi ko mapigilang mabalisa at kabahan sa tuwing nagme-message o tatawag sa akin ang biyanan ko kapag nais niyang makipagkita sa akin. At kapag ako ay tumanggi, "Tama nga yung desisyon ng mga magulang mo. Sana hindi mo nalang pinakasalan ng anak ko. Wala ka din namang silbi." Wika niya ng pangutya. Para hindi ako lumabas na bastos, ginawa ko na lang ang kanyang mga pinapagawa. At ang gawaing ito ng aking biyanan ay madalas mangyari sa oras ng aking sahuran. Nung napagtanto ko na ito ay labis na kalabisan, dito ko nais magpunta sa mga magulang ko at magsumbong, pero ayaw kong umuwing luhaan at marinig ang salitang, "Yan na nga ba ang sinasabi ko eh?" At mas piniling panindigan ang pagkakamaling ito. Hindi lang iyan, napapadalas na din na wala sa bahay ang mister ko at nung napansin ko ito, naiirita niyang sinabi na naghahanap buhay siya para magkapera. Bukod sa labis na lungkot at hindi magandang relasyon ko sa biyanan, wala akong matakbuhan o masabihan ng problema dahil bandang huli, sa akin din ang bagsak dahil ako ang nagdesisyon nito. Pinasok ko ito na kailangan kong panindigan. Iniisip ko na lilipas din ito, kumbaga sa anumang bagyo, darating at darating pa din ang sikat ng araw. Subalit, tila ba ang sikat ng araw ay hindi dumarating sa akin. Dahil isang araw, umuwi ako galing sa trabaho. Merong babaeng nakaupo sa sala. Akala ko, kamag-anak nila ito. Yun pala, babae ng mister ko. At hindi lang iyan, ang babaeng iyon ay mayaman. Nandoon siya dahil buntis daw ito at ang mister ko daw ang ama. Nakakagulat na nga nang malaman na ang mister ko ay nangangaliwa, pero hindi pa pala iyon ang sorpresang matatanggap ko. Dahil natuklasan ko din na hindi pala nakarehistro ang aming marriage certificate. Ang pinirmahang dokumento noong araw na ikinasal kami ay intensyon pala niyang hindi i-file dahil ang mga magulang ko ay taliwas sa aming kasal. Nang sa ganon ang aming paghiwalay ay madali. Ang pagpapakita niya ng pagmamalasakit, pagiging mabuti at mabait ay isang pagpapanggap upang mauto ang aking mga magulang, ngunit hindi ito umubra sa akin lamang.
Bagay na bagay nga talaga sa kanya ang kanyang trabahong bilang isang real estate agent dahil magaling siyang magsinungaling. Kung hindi pala tayo kasal, bakit mo pa pinatagal? Tanong ko. Siyempre, para mapakinabangan ka. Sambit ng biyanan ko. At nung araw na ding iyon, sinabihan ako na magbalot na at umalis sa kanilang tahanan. Bigla akong lumuhod, nagmamakaawa na huwag nilang gawin iyon sa akin. Na kahit nung mga sandaling iyon, nagbubulag-bulagan pa din ako sa mga pangyayari at hindi ko nakilala ang aking sarili. Hindi ako pinansin ni Jonathan at ng nanay niya, kaya naman nagtungo ako sa babaeng iyon at nagmamakaawa na, "Pakiusap, huwag mo siyang kunin, huwag mo siyang pakasalan, parang awa mo na." Tingnan mo nga yung sarili mo, hindi na ako magtataka kung bakit kanya pinagpalit. Tsaka, kasalanan mo din dahil hindi mo inalagaan ng mabuti ang asawa mo. Sagot nito ng nakangisi. Maya-maya, biglang hinila ang braso ko patayo at inilabas ako sa pintuan ng biyanan ko. Nung magkaulirat ako, nasa labas na ako ng bahay nila. Sinubukan ko pang kumatok pero hindi nila ako pinagbuksan. Labis akong nalaglag sa pinakamalalim na bangin at hindi ko alam kung paano ko pupulutin ang sarili ko. Sa mga oras na ito, nilunok ang pride ko at umuwi ako sa tahanan ng aking mga magulang. Noong mga oras na iyon, handa kong tanggapin ang lahat ng galit o pangaral nila sa akin. Pagkatok ko ng pinto, "Anong nangyari sa'yo?" Tanong ng aking ina. Humahagulgol kong ikinuwento ang mga karanasan ko at ang inaasahan kong sasabihin nila ay, "Yan na nga ba ang sinasabi ko?" Pero hindi ko iyon narinig. Bagkus, niyakap ako ng mga magulang ko at sinabing ang importante ako ay nakauwi ng ligtas sa bahay. Dito din inamin ng mga magulang ko na alam nila ito nung araw na kami ay naghapunan noon. Hindi sinasadya ni Mama marinig ang usapan ng dati kong biyanan habang ito ay nasa loob ng palikuran. Nasa loob noon ng cubicle si Mama. At hindi ito napansin na may ibang tao doon. Bukod dyan, humingi pala ng pera si Jonathan sa mga magulang ko bilang pambili ng bahay. Na ituring daw na regalo na lang daw nila sa kasal namin. Doon pa lang sa aksyon na iyon, alam na nilang mukha itong pera. At sinubukan nila akong babalaan pero masyado akong bulag. Kaya nagpasya silang hayaan ako at makita, maranasan ko ang tunay nilang pag-uugali. At dahil hindi naman kami legal na kasal, walang anak at walang kailangang gawin sa korte o ano paman, mas madali ang aming paghihiwalay. Dito ko lang muli na napagtanto na tama nga ang mga magulang na wala silang hangad kundi ang mapabuti ang kanilang anak. At ang karanasang ito ay isang leksyon sa aking buhay na hindi ko na muling uulitin pa. Tila marami pa akong kakaining bigas pagdating sa pagmamahal na kailangan talagang suriing mabuti bago magdesisyong lumagay sa tahimik. Dito na po nagwawakas ang kwento. Maraming salamat po. Maaari niyo po ring bisitahin ang pangalawa po naming channel na Pinoy Cafe Shorts. Muli, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe. Take care and be safe everyone. God bless you. Bye! Comments of the day. Alison Delandrino, Noraida Ramos, Arlene La Chica,